Ayun, ayun po, magandang gabi po sa inyong lahat. And I invite po everyone to stand up na po and we will worship the Lord. Ngayong abide, saturate this year. Ayun, praise God. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa gabing ito. It's truly wonderful yung miracles and blessings niya sa atin ngayon, di ba? And before we start, I would like to share this good news sa atin ni Lord, itong word niya sa atin ngayon, which is Matthew 7, verse 24. Yan, sabi, anyone who listens to my teaching and obeys me is wise, like a person who builds a house on solid rock. Amen. Na sakto sa theme natin, which is abide. If we abide in His word, He will also abide in us. Na if we abide sa Kanyang teachings, yung lalabas sa atin is may kita ng ibang tao sa atin ng pagiging Christ-like, and we will, in that way, we can glorify Him. Diba? And sa gabing ito, it's another chance to worship Him and seek Him. Let's worship the Lord. The more I seek you, the more I find you. The more I find you. Yes, Lord. The more I love you, yes, truly. The more I seek you, the more I find you. The more I find you. The more I love you. Oh, the more I seek you. The more I seek you. The more I find you. The more I find you. The more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'll melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Oh, it's truly overwhelming. It's truly overwhelming, Lord. The more I seek, the more I seek you. The more I find you. The more I find you. The more I love you. Oh, the more I seek you. The more I seek you.
peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heart beat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. Feel your heart. I wanna sit at your feet. Holding from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. Feel your heartbeat. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you. That's right. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. It's overwhelming. Oh, you're overwhelming, God. Oh, it's overwhelming. I wanna sit at your feet. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet. Oh, come on, let's worship the Lord. Let's sing the song to Him. Let's lift our worship and praises to Him. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. All the voices. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I'm melting your peace. It's overwhelming. Oh, you're overwhelming, God. Your presence is overwhelming. Oh, it's overwhelming. It's overwhelming. It's overwhelming. We just wanna seek you. We just wanna seek you, Lord. We just wanna find you and love you, Jesus.
of you, Jesus. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Come on, let's sing. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life, and I will build upon your trust. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I
up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to come around me. Holy, there is no one like you. Come on, let's sing this. Let's sing this worship. Let's worship Him. Come on. Let's lift our voices to Him. Sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, you're holy God, holy God, you're holy. Holy Spirit, worship you, God. We worship you, God. Pinupuri ka namin, O Jesus. Pinupuri ka namin, tinatas ka, kinararangal ka, O Jesus. Kinararangal kita, tinatas kita. Purihan natin ang Panginoon. Itatanghal ka sa karangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo
Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Oh, Panginoon. Oh, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat, 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 karapat-dapat. Itatangal ka sa pagkalwalhatian mo. At papupurihan ko, dakilang pangalan mo. Itatangal ka sa kalangitan, pagkalwalhatian mo. At papupurihan ko, dakilang pangalan mo. Itatangal ka sa kalangitan, kalwalhatian mo. At papupurihan ko, dakilang pangalan mo. Sa kalangitan, pagkalwalhatian mo. Ay papupurihan ko, dakilang pangalan mo. Karapat-dapat, karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. One more time, church. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Father God. Holy Spirit, you're in this place right now. Alam namin ang presensya mo ay nandito sa lugar na to right now, Holy Spirit. Sobrang kapal ang presensya mo, Panginoon, sa lugar na to. Kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil hindi ka madamot sa iyong presensya. Thank you, Lord God, sa pangalawang araw, Lord God, ng aming pag-abide sa inyo, Lord God, sa aming pag-fast, Panginoon. Sa mga sandaling ito, Panginoon, inaamin namin, Father God, na kayo ay dakila, tapat, totoo, mapagmahal, mapagpatawad, mahabagin, Lord God, sa inyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil hindi ka madamot, Panginoon. Hindi matigas ang iyong puso, Panginoon. Hindi mo, Lord God, nire-reject, Lord God, ang mga anak mong lumalapit sa inyo, Lord God.
Tunay na kayo ay mapagmahal sa amin, Lord God, dahil kahit ilang beses kaming magkasala, Panginoon, nandyan ka, Lord God, na handa kaming patawarin at muling yakapin, Lord God. Sa mga sandaling ito, Panginoon, humingi kami, Lord God, ng kapatawaran sa lahat ng pagkukulang namin sa inyo, Panginoon. Sorry, Lord God, sa mga kasalanan na nagagawa namin, Lord God, yung mga sinasadya or di sinasadya, mga kasalanan alam namin, Panginoon, or di namin alam, Panginoon. And Lord God, right now in this place, we know that you're here. And Lord God, we invite you in our hearts, Panginoon. Lord God, i-prepare niyo po yung mga puso namin, Father God. Gawin yung mabuting lupa, Panginoon, na handang tanggapin, Lord God, ang salita, Lord God. Na inanda niyo, Lord God, para sa amin, Lord God, para sa gabing ito, Lord God. Lord God, kayo naway mag-bless sa inyong lingkod, Panginoon, sa gabing ito. Kayo yung magsalita, Father God, sa pamamagitan ng buhay ng inyong lingkod, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay ng worship team namin, Panginoon, at sa lahat ng mga church ministers and volunteers namin, Lord God, dahil sa kanila, Lord God, dahil sa tulong ng bawat isa, Panginoon, kaya naging imposible, Lord God, itong gathering na to, Panginoon. Lord God, right now we pray that we will seek you earnestly, Lord God, full-heartedly, Lord God, sa puso namin, Lord God. Yung mga nandito kasama namin, Lord God, sa physical service, Lord God, at sa mga nanonood sa amin online, Panginoon, o Lord God, hindi namin kayang ikahon ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon. Alam namin, Lord God, na lahat ng nanonood ngayon, Lord God, at lahat na nandito, Panginoon, kinakausap mo, Father God. Holy Spirit, stay with us, Panginoon. Prepare us, Panginoon. Protect us, Holy Spirit, from the evil plans of the enemy. We bind and rebuke distractions in this place, Panginoon, Holy Spirit. Help us to focus, Panginoon. Dahil, Lord God, may dahilan kung bakit namin kailangan mag-fast. May dahilan, Lord God, kung bakit kailangan namin mag-abide, Panginoon. May we find meaning, Lord God, in this night, Lord God, sa ginagawa namin ito, Panginoon. May we find purpose, Father God. May we find satisfaction, Lord God, for we know, Lord God, na kasama namin kayo, Lord God. Thank you, Lord God, sa mga sandaling ito, Lord God, at alam namin, Lord God, na mas masarap pa, Lord God, yung ihahanda at yung ibibigay mo sa amin, Lord God, para sa gabing ito, Lord God. Thank you, Lord God. Ready our hearts, ready our minds, Lord God. We're ready to receive you, to acknowledge you, Father God, to adore you, Lord God, and to exalt you in our lives, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Ang lahat ng excited, marinig ang salita ng Panginoon sa gabing ito. Palakpak nyo, bigay nyo ang lahat at sabay-sabay natin isigaw ang pangalan ni Jesus! 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 Thank you, Lord God. Tanging kayo lamang, Lord God. Itang-itatanghal namin, Lord God, sa buhay namin, Lord God, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay dakila, Panginoon. You deserve it all, Panginoon. You are worthy, worthy, worthy of our praise and adoration, Father God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. And everybody say, amen and amen. Thank you, Lord God. Thank you, church. Ayan, ready na po tayo. Ayan. Lalayo pa natin. Ayan. Tatakas pa. Okay na? Okay na? Nakiklik na ba ito? Oo. Kasi gusto ko nakikita nila yun. Oo. Amen. Maraming salamat po. Good evening, everyone. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Ayan, pumunta po tayo lahat dito. Ayan, pasensya na po, hindi ako nakapagpusod ngayon. Sa mga nagtatanong po, bakit mahaba ang buhok ko? Ngayon ko lang ito i-share, yan. Kasi po yung yung buhok ko po, it's the sign na pinalaya ko ng Panginoon. Ay, amen. Ayan. So alam niyo na po, ba't di ako nagpapagupit? Unless po may bago akong season. Pero habang po nandun ako sa season ko, na nagpapasalamat ako sa Panginoon na pinalaya niya ko.
Kaya po mahaba yung buhok ko. Sa curious po bakit mahaba? Kasi po yung ex ko po, gusto niya lagi akong kalbo nun. Opo, kaya po nung nagpahaba po ako ng buhok, palagi niya sinasabi, ba't di ka na nagpapakalbo? Sabi ko noon, parang gusto ko lang magpahaba. Eh, yun na pala yung way ng Panginoon para palayain ako doon sa bad relationship na yon. Amen! Praise God! So, kamusta po ang second day ng bawat isa? Ayan, sa ating abide. Sino po yung mga, gusto ko lang po makita, raise our hands, yung mga naka-breakfast sa food, ayan, naka-fasting food sa food, ng breakfast. Breakfast club. Ayan. Sino naman po yung lunch? Walang lunch dito. Dinner. Ayan, mga strong dinner. Amen. Praise God. So, ayan po. I hope na today, ready po tayo receive ang salita ng Panginoon. And bakit po ba tayo merong mid-year saturate? Amen. Kaya po tayo may mid-year saturate. Siyempre, nagpapasalamat po tayo sa first half of the year. So from January to June, ayan, nagpapasalamat po tayo sa kabutihan ng Panginoon at nire-ready rin po natin yung sarili natin sa pagpasok ng kalahati ng taon, which is yung July. And gusto ko lang po kayong kamustahin. Kamusta naman po? Yan, paayos naman po nating clicker. Ayan. Kamusta naman po ang ating word of the year as a church? Yung pagiging rooted po ng bawat isa. Ayan, kamusta? Gusto ko lang pong tanungin. Ayan, kung nare-receive na pa buwan natin yung word natin for the year, which is being rooted in Christ. Ayan. Makikita po natin yan sa Colossians 2, 6-7. Ayan, may patrivia din po ako mamaya. So ready nyo na po yung mga sagot nyo para sa ating Gramercy points, para sa ating 7-7 sale, no? Amen. Next po is, syempre, dahil kinakamusta ko po kung kamusta yung ating Word of the Year as a church, gusto ko rin pong kamustahin yung Word of the Year ninyo personally. Ayan, sa Panginoon. So, ayan, sabay-sabay nga po tayo. Sabihin natin yung Word of the Year natin. 1, 2, 3, go! Rewards! Ayan. Okay, parang hindi nyo alam, ha? Usa pa. Parang hindi kayo prepared, ha? Okay. 1, 2, 3, go! Ay, parang yung iba walang word of the year. Guys, pwede pa pong humabol. Ayan. Graceful naman po si Lord. Okay lang po yan kung hanggang ngayon wala pa po kayo word of the year. So, kaya ko lang po inano yan para i-check din. So, kung wala pa po kayo, pwede nyo po ako lapitan. Tulungan ko po kayo magharap ng word of the year. Help ko po kayo i-confirm. Kasi tawag dito, it's better late than never. Ayan. Mas maganda nang hinabol ninyo yung word of the year nyo for 2024. Kaysa sa matatapos yung 2024, wala po tayong word of the year. Tama po ba? Amen. So, ayan po. Ayan, isama nyo po yan sa fasting po natin for 2024. Ano pa po yung isang bagay na importanteng pinagpa-fast po natin? Amen. Sino po nakakaalam? Sino pwedeng mahula? May Gramercy points. Ano yun, Park? Ha? Social media? Hindi yung pinagpa-fast natin. Siret? Ay, hindi nila alam. Hindi sila excited. Ha? Ano nga yung isa pa natin pinagpipray sa fasting natin? For 20 sa Abide. Hindi nyo alam? Seryoso? Ako lang ba? Ako lang ba excited doon? Yung ating second service. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi ba kayo excited? Ako hindi. Alam nyo ba ba't hindi ako excited? Kasi po alam nyo na nagpastor ako, doon ko na-realize ang hirap pala mag-ulit ng preaching. As nakikita ko yung ibang churches, inuulit nila yung preaching nila 3-4 na beses sa isang araw. Oh my God, sabi kong gano'n. Hindi po ako kasama dun sa excited sa second service natin. Pero ano magagawa natin? Yun ang calling ng Panginoon. Amen sa atin. Kaya nga po nung napag-usapan yun, sabi ko, if it's your will, Lord, let your will be done. Wala naman kami magagawa. Ito naman yung trabaho namin bilang pastor, di ba? So, walang karapatang mag-complain. Amen. Pero isa po yun sa mga bagay na pipray natin. Kaya isama nyo po yun no, sa 7-7. Ayan, ilalunch na po natin yung second service natin sa mga online viewers po natin na hindi po kayang umattend ng umaga dahil may mga trabaho po sila. Yan, ini-invite po namin kayo starting July 7 po, ilalunch na namin ng ating second service, 5-7 naman po ng gabi. Amen! Amen! Excited na po ba tayo sa word natin for today? Amen! Ayan po, ang word po natin is abide. Ayan, Gramercy points ulit. Ako kasi, gusto ko lagi yung mga verses ko na memorize ko, lagi silang may kadugtong. So pag sinabi, hindi pwede sumagot yung disciples ko kasi alam nyo to. Amen. So pag narinig po ninyo yung abide, ano yung dalawa pang word na lagi nyo dapat kasama?
Sige, magturo ka, dali. Siret. Ay, hindi ako magsasawang ulit-ulit yan. So, siret na, siret na. Seek, anong verse? Sige, 200 grammar points lang yung nagsabi ng seek. Sino yung seek? Ala, na sinabi ni Mika. Matthew 6:33. Ano po nakasulat sa Matthew 6:33? Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. So, seek. Lagi po yan. So, S, and then yung A, abide. Ano pong verse ng abide? John 15. Bawal nga kayo sumagot eh. Dapat binigyan mo silang chance. John 15:7. Ano po nakasulat doon? If you abide in me and my words abide in you, ask. Ask whatever you want and it shall be given unto you. Yan. Amen. And then last, D. So meron tayo S, which is seek. A, which is abide. B, D. Ano naman yung D? Sino nagsabi ng delight? Parker, anong verse yung delight? Ha? Ano ang verse yun? Ang tagal. Basta 200 lang kayo pag di yun nasagot ng buo. So, Psalms 37:4. Ano po nakasulat doon? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. So, lagi nyo pong tatandaan yung tatlong yon. Huwag nyo na silang paghiwa-hiwalayin. Pag nasabi yung seek, kailangan kasagi lagi si abide at saka delight. Pag nasabi si abide, laging kasama si seek at saka si delight. At pag laging nasabi si delight, lagi pong kasama si seek and si abide. Amen. Ano po ba yung tawag dito, physical manifestation nun? Or ano po ba yung example po nun? Yan. So ano po yung kanta kanina? Sino po nakakaalala ng kanta kanina? Ano pong kanta to? Ano pong parto ng kanta? Anong lyrics yun? I want to sit at your feet. Ayan, take from, di ba? Amen. Praise God. So, si Mimi, hindi, baka sabihin nila, favorite ko si Mimi. O, sinong gustong dito? Example. Wala, kabataan. O, ikaw, Jenny, ikaw na lang. O, dali. O, ikaw lang, isa lang. Okay. Ayan. So, ganito po yung seek, abide, and delight. So, halimbawa, Jenny, ikaw si God. Ayan, si Lord. Ayan, amen. So, pag seek, ano po yung seek? Hinahanap ko si Lord. So, magtago ka, Jenny. Dali. Parang ang dami natin pagtataguan dito. Ayun. Ay, Jenny, Lord, nakita na kita. O, dahil nakita mo na kita, anong sabi sa Matthew 6:33? And all these things shall be added unto you. So, ibibigay na sa akin ni Lord kasi nakita ko na siya. So, seek. Amen. And doon naman tayo sa abide. Sa abide, if you abide in me and my words abide in... John 15:7. Tama. If you abide in me, my words abide in you. Ask what you want and it shall be given unto you. So, pag abide naman po, ayan, katabi ko si Jenny. Ayan. So, Jenny, pahingin naman akong mask. Uy, prepared tayo, di ba? Uy, amen. So, gano'n naman po yung abide. Amen. And yung pinakamaganda po sa lahat is yung delight. Na-experience nyo na po ba yung relasyon na kahit hindi kayo mag-usap, pero magkasama lang kayo, masaya? Kalmado ka at peace ka. Yun po yung ibig sabihin ng delight. So, yung delight po, halimbawa po, si Jenny, nagtatablet doon, tapos ako nagigitara ako dito. Tapos sasabihin mo sa akin, itugtog mo nga to. Sabihin mo sa akin, Jenny, ay, tutugtog ko yun. Amen. So, itutugtog ko siya. Tapos mag-e-enjoy akong tugtugan si Jenny, si Lord, ayan. Kasi, yung relasyon namin, nagde-delight na ako. Amen. Kasi posibleng katabi mo yung tao, pero hindi ka naman masayang kasama siya. Tama po ba? Amen. So, yun po yung tatlong difference ng seek, abide, and delight. Amen. So, palakpakan po natin sa Lord sa buhay ni Jenny. Ayan. 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 So, seek, abide, and delight. So, magpapakita lang po ko ng mga picture. Ayan, ang relasyon natin kay Lord. Ayan. Sino po dito yung yakap-yakap si Jesus? Amen. And then, ayan po yung last, yung delight. Yung pagkasama nyo si Lord, ganyan na po kayo. Amen. So, kamusta naman po yung fasting natin? Amen. May nabalitaan po ko dyan, nag-fasting sila, social media. Yung iba nag-fasting ng tulog, hindi daw nag-afternoon nap. Iba pagkain, amen. Iba hindi nag-mobile, hindi nag-games, amen. Ang tanong po,
Anong ginawa ninyo nung hindi nyo ginagawa yung mga yun? Amen. Kasi po, pag hindi po kayo kumain ng breakfast, tapos hindi kayo nagbasa ng Bible, nag-diet lang po tayo. Amen. Pag po, hindi ka nag-Mobile Legends, tapos ginawa mo sa ibang bagay yung oras mo dahil hindi ka nag-Mobile Legends, hindi ka po nag-fast noon. Amen. Amen. Tama po. Kaya po tayo nagpa-fasting, kailangan po natin i-seek si Lord dun sa time na pinatay natin yung mga sarili natin. Amen. So dapat po, in this season of abide, ayan, gawin po natin yung mga pinasting natin, wag nating sayangin. I-seek po natin si Lord, no? Kasi nga po lagi kong sinasabi po sa inyo, when we pray, we speak to God. When we read the Bible, God speaks to us. Amen. Ano po yung lagi kong pinupush sa inyo? First-hand information. Dapat po kayo po yung makareceive, ayan, ng salita ng Panginoon sa inyo niya mismo binigay. Amen. Kaya nga po, sino po yung may ganito sa kanilang ayan, sa kanilang mga notebook? Ano po yan? Yan po yung listahan ng preaching this entire month. Amen. Ano na po yung mga take-away ninyo? Medyo hindi po siya mabasa, no? Amen. O dahil dyan, dahil di nyo mabasa, dito lahat ang tingin. Grammar points tayo ngayon. Anong preaching niya ni Miss Mika is, anong topic niya? No, Saturday Dawn 1. One with the Father. 500 grammar points and sis. O ano yung acronym ng one? Nearness. Ano pa? Obedience. Establish. Tigto 200 grammar points yan. Claim nyo na lang mamaya. Amen. Next, si Brother Dale. Ano yung sinare niya nun? Ano yung Sunday Bites niya? Ha? Nababasa mo yata eh. Wala nang grammar points yun. Amen. Hindi ko lang po i-share lahat. Pero ang gist po is, sa bawat preaching na nagdaan for the entire month of June, may naaalala ka ba? Amen. Kasi kung wala ka naaalala, ano yung heart natin nun? It's a pathway. Amen. Narinig mo, nagandahan ka, after nun, wala ka nang maalala. Kinuha na ni Satan yung word of God sa heart mo. Amen. Kasi wala ka naalala ni isa. Amen. Sa dami ng preaching na yan, sa dami ng sinabi nila na yan. Amen. Si Pastor Aris, anong focus ng preaching niya? Love. Diba? Amen. Nag-focus si Pastor Aris about sa love. Si Sis Grace, anong finocus niya nung prayer night? Connection. Yan. Na-related pa rin kay Mika kasi nga yung nearness. Amen. O si Pastor Joe, ano yung preaching niya kagabi? Ha? Healing. About health. Diba? Amen. So, tawag dito, in this time na nagpa-fasting tayo, that's the best time na kunin yung notebook ninyo, kunin yung mga cellphone nyo, mag-notes kayo, mag-backtrack kayo. So, pag naka-fasting kayo ng breakfast, dinner, lunch, so yung time mo na kumakain ka, mag-replay tayo ng mga preaching. Amen. Kung hindi replay ng preaching natin, preaching ng iba, ayos lang yun. Amen. Pero ang maganda kasi pag preaching natin yung nire-replay, connected kasi tayo doon. Kasi yun yung narinig nating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, tawag dito, ang mga recommendations ko po sa inyo, no? Ayan. Kung nagtatanong po kayo, sino pa po yung hindi nakapag-start magbukas ng Bible nila dyan? Okay, so lahat po tayo nakapag-start na magbukas ng Bible, no? Ayan, ang madalas po, ang nire-recommend nila is Gospel of John, which is the Gospel of Love. Ako po, nag-start po ako sa Gospel of Matthew. Ayan. Bakit Matthew? Hindi ko rin alam ba't doon ako dinala ni Lord. Pero nung bata po ako, Matthew yung yung inuna ko. And doon nakita ko, Matthew is the Gospel of heavenly mindset. Kaya po, pag binasa yung Matthew, it's really, laging inaano ni Matthew yung mindset natin na pupunta tayo ng langit na hindi lang dito yung buhay natin. Kaya nga po yung heavenly treasures nandyan sa Book of Matthew. Amen? And then, pwede rin po ninyong basahin yung Book of James. Ayan, ano po ba yung Book of James? Yan po yung compressed Book of Wisdom ng New Testament. Yung Book of Proverbs, masyadong marami. Kung gusto niyo ng maikli, Book of James. It's only 5 chapters po, no? And then yung isa, kung gusto niyo po ng medyo deep dive sa history ng faith natin, Genesis. Kasi dito where it all started. Masarap po magbasa ng Genesis. Amen. Kung hindi po kayo mahilig magbasa, okay lang yun. Uso na po ngayon ang audiobooks. Ayan. Ano po yung audiobooks? Pakikinggan nyo na lang, parang radyo. Ako po, ganyan ako, no? Kagising ko po at maliligo ako, it's either makikinig ako ng Bible or makikinig ako ng preaching. Kasi
Saan po tayo madalas mag-isip ng malalim? Sa banyo. Ako lang po ba yun? Di ba? Sa banyo po tayo nakakapag-isip ng malalim, no? Habang nagsasampo-sampo tayong ganyan, di ba? Habang nagsasabon-sabon tayo. Iba yung, tayo dito, iba yung deep thoughts natin pag naliligo. Kaya po, dun mas best makinig at mag-audiobooks, mag-replay ng preaching sa loob ng CR. Amen. Ako yun pero alam ko yung iba din sa CR. Amen. So, ready na po ba tayo sa word natin for tonight? Amen. Introduction lang po pala yun. So, ang title po ng word natin today is Abide, especially when in hunger. Yan. At ang ating pong focus chapter is Genesis 3, verse 6. Ano po nakasulat doon? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Amen. So sino pong may kasalanan kung bakit tayo nandito? Mga babae. Amen. Bakit po ito ang ating word for tonight? Amen. So tignan po natin dito, no? Ayan. So bago kagatin ni Eva ang prutas. Amen. Meron po siyang nakitang 3 qualities ng prutas bago niya kinain. Amen. At alam niyo po ba, yung 3 qualities na yon, doon sa prutas na yon, it's the same it's the same qualities or the same technique na ginamit ni Satan para i-tempt si Jesus. Amen. And yan po yung same na technique na ginagawa ni Satan para i-tempt tayo. Amen. So saan po natin makikita yon? Ayan, pag-aaralan natin yan. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 4, verse 1 to 11. So unahin muna po natin yung ilan po yung temptation ni Jesus? Sino nagsabi nung 3? Wala. Sayang yung grammar points. Amen. So, ilan yung temptation ni Jesus? 3. Amen. So, what was the first temptation ni Jesus? Ayan, makikita natin yung first temptation ni Jesus sa Matthew 4, ayan, verses 1 to 4. Basahin natin. Jesus is tested in the wilderness. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, so nagfa-fast din si Jesus nun. Ano nangyari kay Jesus? He was hungry. Nagutom siya. Amen. Nagutom si Jesus. I-put natin po yan into consideration. Amen. Sino na po yung gutom ngayon? Amen. Parang kakakain mo lang, Mimi, ha? Amen. So, next, verse 3. The tempter came to him. So, ano po yung inantay ng manunukso kay Jesus bago siya tinukso? Ha? Inantay niya pong magutom si Jesus. Amen. Inantay niya pong Jesus was at his weakest physically nung tinempt siya ni Satan. Amen. At saan po siya tinest ni Satan? Sabi ni Satan, tell these stones to become bread. Kasi gutom ka na. Amen. At ano yung sinabi dyan? If you are the Son of God. Amen. Alam po ba ni Satan na si Jesus ay Son of God dito? Hindi. Amen. Kaya nga tinatanong siya ni Satan eh. Amen. If you are the Son of God, amen, tell these stones to become bread. Amen. So, tuloy natin. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God. Amen. Saan po natin ito makikita sa Genesis 3, no? Sa Genesis 3:6. Sabi dito, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food. Amen. Ayan. So, first temptation of Satan is Satan tempts us by the desires of our flesh. Ayan, our fleshly desires. Hindi lang po yung sa pagkain, ha? Fleshly desires involves gratification ng laman. Amen? Food, lust, ayan, emotions. Yung basan, it will make us feel good sa katawan natin. Amen? And kaya tayo nagfa-fasting kasi kailangan nating i-test yung sarili natin kung sa physical na pagkain nga, hindi tayo makalaban, paano pa sutukso ni Satan? Amen. Kaya tayo every now and then nagfa-fast kasi binabalik natin yung attitude natin, yung isip natin, yung focus natin na parang tawag dito,
i-humble down natin yung sarili natin sa Panginoon na hindi tayo laging malakas. At kailangan natin gutumin ulit yung sarili natin physically para mabuhay yung spirit natin. Amen. Kaya nga po, pag nag-fasting tayo at nag-fast po kayo sa food, nag-fast po kayo sa social media, or kung ano-ano pang fasting, pero hindi po kayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nagre-review ng preaching, nonsense po lahat ng yan. Amen. Kailangan po, pag oras na ng fast, halimbawa, naka-fast ka, breakfast, spend at least kahit 5 minutes lang nga eh. Kasi eventually, tawag dito, dadami ng dadami yan. Amen. Ako po, tanongin nyo kung ilan yung pinanood kong preaching ngayon. Sino makakasagot? 2. Ang galing mo, Mimi. May 200 grammar points ka ulit. Amen. Nakadalawang preaching po ako today. Tatanungin nyo ba ako na alala ko ba lahat nung sinabi dun sa preaching? Hindi. Amen. Pero yung effort kasi natin na makinig ng salita ng Panginoon. Na alam nyo yon, itong time na to, iaalat ko to para makinig ako ng salita ng Panginoon. Yun yung ina-acknowledge ni Lord eh. Amen. Kasi eventually, masasanay din tayo. Minsan talaga nakakainip. Amen. Pero yung talagang tatapusin mo siya kahit anong mangyari, hindi ka magpapadistract. Amen. Gagawin mo nga kasi nga, alam mo, kailangan mong mag-grow spiritually. Amen. Hindi lang physically. Amen. Kaya nga kung mapapansin ninyo, nung tinempt ni Satan si Jesus, ano bang panlaban ni Jesus? Word of God. Amen. Salita ng Panginoon. Tinempt siya ni Satan. Sabi niya, kung anak ka ng Diyos, ba't di mo gawing bato? Ay tinapay tong bato. Amen. Sabi nga rin sa Bible, di ba, kahit nga sa batong to, kaya kong mag-raise up ng mga panibagong tao eh. Di ba? Sabi ni Lord. Pero sabi ni Jesus, hindi naman kasi nabubuhay ang tao sa pagkain lang, but on every word that comes out from the mouth of God. Amen. Ganyan din po tayo kasi pag nagagalit na tayo, naiinggit na tayo, naglalas na tayo, nagsiselos na tayo, alam bang panlalaban natin? Panlalaban ba natin yung sarili natin? Hindi. Panlalaban kasi natin is yung salita ng Panginoon. Amen. Kaya nga si David, tawag dito, nung nakita niya si Bathsheba, sabi niya, Lord, pakisari mata mo. Di ba? Naalala ko po yung kwento, no? Merong isang, tawag ito, lalaki, on fire siya. Sabi niya, mag-preach ako ng gospel, pero mag-preach ako ng gospel sa bar. Ayan, sa mga, tapos, sa bar, ganyan. Inaya siyang sumayaw, inaya siyang uminom. Sabi niya, hindi ako sasayaw, hindi ako iinom kasi nandito ako para mag-preach ng gospel. Tapos mamaya may inaya yung mga kaibigan niya. Umupo, ito si Matilda, ito si Esmeralda, yan. Parang mga characters ng Mobile Legends yun. Tinabi sa kanya. Ganyan, tapos, kinakamusta siya. Hi, ganun. Nilalandi-landi siya, ganyan. Tapos, mamaya hinahawak-hawakan na siya. Sabi niya, hindi. Sabi niya gano'n. Tawag dito, nandito ako para mag-preach ng gospel. Kilala niyo ba si Jesus? Ganyan. Tapos, tawag dito, sila ate, nagdinidikitan na siya, kinukuskusan na siya. Tapos sabi niya, Lord, pakisara na lang yung mata mo. Amen. Amen. So tawag dito, wag po tayong gano'n. No? Amen. Wag natin ilagay yung sarili natin sa alanganing sitwasyon. Amen. Tawag dito, kung alam mo na you'll be, tawag dito, in a place na matatalo ka ng mga tukso sa paligid, wag mo nang dalhin yung sarili mo doon. Amen. Nang hindi ka prepared. Amen. So, ganun po yung nangyari kay Jesus. No? Sinabi niya po na man does not live by bread alone. Amen. Kasi prepared si Jesus. Next po. Ano po yung next na temptation kay Jesus? So, unang pong temptation ni Jesus is the desires of the flesh. Pangalawa naman po, anong sabi ni Satan dyan? Sabi ni Satan, then the devil took him to the holy city. Amen. And had him stand on the highest point of the temple. Ayan. So, dinala siya ni Satan sa mataas na lugar na makikita ni Jesus lahat, no? Ay, iba pa pala to. Testing pala to. Amen. If you are the Son of God, He said, throw yourself down, for it is written. Ayan. He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Amen. Ano pong makikita natin dito sa green? Ano pong napansin niyo sa kulay green? Balikan ko po dito. Ayan, sabi po dito ni Satan, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Hindi,
at tawag dito, ano pong ginawa ni Satan dito? Ano pong ginawa ng devil? Yes, nag-quote po siya ng verse. Nag-quote po si Satan ng verse. Ayan, amen. Kung sa tingin niyo po kaya niyong i-memorize ang Bible, hindi niyo po kayang i-memorize ang Bible dahil ang kalaban po natin is alam pa yung Bible sa atin. Kasi mas marunong siya sa atin. Kasi 2,000 years old na siya. Even older, amen. Kung 2,000 years old na yung Bible na binabasa natin ngayon, mas una pa si Satan doon, amen. So even the enemy uses the word of God to tempt us. Yan. Na iligaw tayo. Amen. Pero anong sabi ni Jesus? Jesus answered, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Amen. So saan po natin makikita to? Doon sa Genesis 3, nung tinempo ni Satan, si Eve. Amen. Basahin po natin ulit. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom. Amen. Amen. Kinain po ni Eve yung fruit kasi nakita niya pag kinain niya to, may matututunan siya. Amen. May wisdom siya. Amen. Yan yung problem sa atin minsan. No? Minsan, feeling natin mas marunong pa tayo kay Lord. Amen. Parang tawag dito, pumipili tayo ng verse na aakma doon sa gagawin nating desisyon. Ang tawag po doon is legalism. Ayan, nililegalize natin yung action natin. Kasi parang, Lord, gusto kong, tawag dito, gusto kong gawin to, pero maghahanap ako ng confirmation. Ngayon, ang dami mong binabasa, pero ang hinahanap mo is i-confirm yung gagawin mo. Amen. Which is mali. Amen. Ano bang sinasabi ng Bible? Ang sinasabi ng Bible is, you must consult, you must have many counsel. Amen. Kaya nga meron tayong life group leader, meron tayong ministry heads, meron tayong pastors, meron tayong accountability partner, prayer partner, yung mga taong yun, yung gagamitin ni Lord para i-confirm yung dapat nating gawin. Amen. Kung meron kang nakita, tapos may nakita kang verse, pag-pray mo pa, hindi lang isang beses i-confirm ni Lord yun, maraming beses. Kasi minsan, si Satan, gumagamit din siya ng salita ng Panginoon para maligaw tayo. Amen. Kaya, importante po yung confirmation. Ano yung confirmation? Sa ibang bagay mo nare-receive or nakikita yung verse. Kaya nga po yung word of the year natin, no? Yung confirmation sa nang gagaling. Sa ibang tao, di ba? Sa ibang tao, sa ibang preaching. Minsan sa jeep. Yung mga nakasulat dyan sa jeep. Amen. Or minsan na-mention lang ng ibang tao. Hala, ba't niya kaya na-mention yun? Amen. Yun po yung confirmation. Pero yung ikaw lang mag-isa, tapos agad-agad ni-receive mo na yun kasi yun yung gusto mo mangyari, hindi po yun yung wisdom na gusto ng Panginoon sa atin. Kasi mas madalas nagkakamali po tayo doon. Amen. Kasi ganyan yung nangyari kay Eve. Nung nakita niya yung food na, ay pag kinain ko to, matututo ako. Kinain niya. Ano nangyari? Napasama sila. Amen. So yun po yung pangalawang pointer. So una po, desires of the flesh. Pangalawa is our desire to gain wisdom. Amen. Yung pakiramdam natin, gusto nating maging matalino na mas matalino pa sa Panginoon. Kaya nga po may verse, hindi ko po nasali dito, no? Yung stupidity of man, and it is yung parang, yung pinaka pangit or pinaka-bobong desisyon ng Panginoon is yung pinaka-matalino ng desisyon ng tao. Amen. May ganun pong verse, hindi ko na maalala kung saan. So, ganun po katalino yung Panginoon in terms of wisdom. Amen. Kasi imagine po ninyo, no, lahat tayo dito kilala ng Panginoon, lahat tayo dito binabantayan ng Panginoon, lahat tayo dito ginaguide ng Panginoon. Amen. Tayo kasi, when we see one person, we are only seeing the facade, the scratch of that person. Hindi naman natin nakikita yung laman ng puso ng tao. Pero yung Panginoon, nakikita niya yung laman ng puso nating lahat. Amen. Kaya nga po, ewan ko, napansin nyo kanina bakit ang daming kumakanta. Feel ko parang may angels. Sabi ko, sabay-sabay lang ba kami? O ano, parang ang dami talagang kumakanta kanina. Sabi ko, parang ang daming backup kanina. No? Narinig nyo po ba? Amen. Ang sarap pong kumanta kanina, no? Kasi sabi ko, para talagang may angels. Kasi sabi ko, iba yung, nag-blend lang ba yung boses namin? Pero narinig ko naman yung boses ko. Wala nga ako sa tono eh. Pero alam niyo yun, yung parang, parang bakit ang dami namin kumakanta? Amen. Praise God. So, amen. So, yun po yung second. Pangatlo po. Ano po yung pangatlo? Ayan. Doon tayo sa pangatlo. Matthew chapter 4, verses 8 to 11. Again, the devil, ayan, took him to a very high mountain and showed him
all the kingdoms of the world and their splendor. Ayan. So dito na po yung sinasabi ko kanina. Dinala siya ni Satan sa isang mataas na bundok at pinakita niya lahat ng kingdoms, no? At anong sabi ni Satan? Amen. Ang sabi ni Satan, all this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Bibigay ko sa'yo lahat yan. Amen. Basta lumuhod ka lang at i-worship mo ko. Amen. At anong sabi ni Jesus? Ang sabi ni Jesus dyan, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Amen. At anong nangyari nun? Then the devil left him and the angels came and attended him. Amen. Saan po natin makikita yan? Sa Genesis 3, 6, some part yan. So makikita po natin yan, no? Doon sa, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Amen. Tinitempt po tayo ni Satan sa mga bagay na maganda sa mata natin. Amen. Ano po yung mga bagay na maganda sa mata? Starts with letter P. Sige, 200 grammar points ka. Mayroon pa ako hinahanap na letter P. English. Pleasure? Hindi, pleasure yun na yung first temptation eh. Hindi perfection. Meron pa. Second. Ha? Power? Ibang word ng power. Malapit sa pride. Prestige. Ayan. Malalim ba? Nahirapan ba kayo? Amen. Ayan. Ano ba yung prestige? Ayan yung, ano pa Tagalog ng prestige? Prestigioso. Amen. Pero may prestigioso. Amen. Yan yung actually sin ni Job. Pag binasa niyo po yung Book of Job, may ano po siya, may part doon na sinabi ni Job na nami-miss niya na yung pag dumadaan siya, tinitingala siya ng mga tao. Kasi nga 'di ba naghihirap siya doon? Yesterday pinag-usapan natin yung Job. So pag binasa po niyo yung Job, may sinabi po dun si Job na how I miss yung pag dumadaan ako, tinitingala ako. Kasi nga mataas yung posisyon niya, kasi nga mayaman siya. Amen. So yan po yung sin na pleasing to the eye. Ano po yung pleasing to the eye? Sila po dito yung may, nung bata sila, gusto nila yung maganda yung pencil case nila. Para naiinggit yung mga classmate nila. Yung pencil case nyo, 7 floors. Sino po yung guilty dyan? Di ba? Amen. Sino po dyan yung pag yung ballpen nyo, dapat G-Tech. Ayan. Di ba? Tapos yung mga classmate mo, panda lang. Ganyan. Amen. My gel. Di ba? Yung ballpen mo, 18 pesos sa kanila, 5 pesos lang. Sino yung guilty doon? Sino yun dyan? Pagpapasok sa school, kompleto yung paper mo. Meron kang 1 whole, 1/4, 1/2 crosswise. O, di ba? Kompleto ka, di ba? Parang meron kang 1 whole, 1/2 lengthwise, 1/2 crosswise, 1/4. Amen. Tapos gusto mong binibigyan yung mga classmate mo ng paper. Lalong-lalo na yung crush mo, di ba? Sino dito yung kompleto yung kulay ng ballpen mo? Yung meron kang black, red, blue, green, purple. Amen. Pati highlighter, kinumpleto mo. Amen. Tapos pag arts, kailangan yung pinabili lang ng teacher mo, okay, bumili kayo ng 8 pieces na pastel for our poster making contest. Pumunta ka kinabukasan sa school, yung sa'yo 48 colors. O, di ba? Tapos yung mga classmate mo, hoy, ganda ng pastel mo, ganda ng crayons mo. Amen. Sino dyan yung teacher, utusan ka lang ng 12 pieces ng colors, tapos yung classmate mo may dala talaga namang parang maleta ng, alam niyo yung maleta na may pentel pen, may watercolor, sino, umamin kayo mga bata, di ba? Sino dyan yung gusto nyo mga bag, yung D-roller bag, di ba? Tapos yung mga classmate nyo, hirap na hirap, parang mauuga na, kawawa lang yung parang, makukuba na sila, pero ikaw, roller ka lang ganyan. Tapos, ikaw yung pinakakawawa kasi 6th floor yung, yung building. After 3 months, sira na yung gulong ng bag mo kasi di mo binubuhat. O, di ba? Kasi ganun mo sa Amen. So, ayan, ibig sabihin kahit bata pa lang kayo, may sin na tayo of prestige. Amen. Ano yung prestige? Yung gusto nating tinitingala tayo kasi meron tayong isang bagay na wala yung mga tao. Amen. Tama po ba? Ayan. Yung gusto natin yung parang sa school, lahat sila naka-Android pero ikaw naka-iPhone. Parang, oy, naka-iPhone ka, ganyan. Tapos nangamulubi ka na para lang magka-iPhone. Amen.
Oh. Mga ganon, di po ba? Tama. Oh. Parang, tawag dito, we buy things to impress people we don't like. People we don't know. Amen. Wala namang ambag sa buhay natin. Pero gusto natin silang i-impress. Amen? Tama? That's the sin of prestige. Amen. Na gusto natin tinitingala tayo kasi gusto natin, para tawag dito, magkaroon tayo ng pwesto. Amen. Naging sin din po yan ng mga disciples eh. Pag binasa niyo po yan sa Gospel of, alam ko, Mark yun eh. Yung si John, tsaka sino ba yung kapatid ni John? Si James? Ayan. Yung inano po nila si Jesus, sabi nila kay Jesus. Tapos ano pa sila? Kumuha pa sila ng, tawag dito? Kumuha pa sila ng, tawag dito? Kalimutan ko na yung tawag doon, yung susulsol. Wala niyo po kasi sino nilang kinuha nilang susulsol kay Jesus, yung nanay nila. Sinabi nung nanay nila kay Jesus, Jesus, pag dumating na yung kingdom mo, sinong uupo sa right mo at saka sa left mo? Pwede bang yung mga anak ko na lang, si James at saka si John? Amen. Tapos nang narinig ng mga disciple, nagalit sila. Ano yung ginagawa ninyo, James, John? Naghahanap pa kayo ng kay Jesus, ha? Di ba? Tingnan niyo yung ugali ng mga disciple, hindi lang po tayo, pati sila. Gusto nila ng prestige. Gusto nila na maupo sila sa left and right ni Jesus. Amen. Pero, that's a sin. That's one of the way na natitempt tayo ni Satan pag yung focus natin nandun. Amen. Alam niyo po ba yung prestige at the end of the day, wala pong halaga kay Lord ng prestige. Si Lord po yung pinaka-humble na tao sa buong mundo. Bakit? Unang-una, siya anak ng Diyos. Saan siya pinanganak? Sa sabsaban. Siya ang anak ng Diyos. Anong trabaho niya? Karpintero. Amen. Siya ang anak ng Diyos. Anong ginawa niya? Naghugas siya ng paa ng mga disciples niya. Amen. Walang tayo ito, kay Lord walang silbi ang prestige. Kahit anak sa ng Diyos, hindi niya ginamit yun. Amen. Kaya tayo, pag nararamdaman natin na yung purpose natin kung bakit natin ginagawa itong isang bagay na to is because gusto lang natin na parang, ay, ang ganda ng posisyon na yan. Amen. Ang ganda ng bagay na yan, tataas yung tingin ng mga tao sa atin. Let's check our hearts. Kasi hindi natin napapansin, pumapasok na pala si Satan sa puso natin. Amen. Kasi God does not like prestige. Kaya natin yan, English. yung nagfo-focus tayo sa prestige. Ayan. Yung nagkakaroon tayo ng pride. Ayan. Kasi nga, meron tayong isang bagay na feeling natin lamang tayo sa iba. Amen. Tandaan natin lahat ng bagay na yan, pagdating natin, pagharap natin sa Panginoon, ano? Amen. Ano ngayon kung meron kang 5 bahay at 2 rest house? Amen. Sa lupa, mabubulok lang lahat ng yan. Kaya nga sabi ni Matthew, mag-imbak tayo heavenly treasures. Amen. Kasi pagdating na, iiwan natin lahat yan. Sino po dito yung pinanganak dito, meron na kayong gold? Wala. Amen. Unless nagkumagawa ng gold yung katawan ng nanay mo, di ba? Wala. Amen. Sabi nga po nila, naked, we arrive here on earth. Naked, we will leave. Amen. So pati yung prestigious na yan, yung prestigyoso na yan, hindi natin dadaling yan. Amen. And yan po yung isang sa temptation ni Satan sa atin, no? Pag binigay yung, kaya ko to. Pag tawag dito, pag lumuhod ka sa akin at sinamba mo ko, ibibigay ko sa iyo lahat ng yan. Amen. Nakinig po ako ang dami ko palang pinakinggan kanina, na 2 preaching, tapos isang Tony Talk. Sino po nakakilala dito kay Barbie Almalbis? Hindi niyo nakilala? Amen. Ang tanda na natin. Okay. Si Barbie Almalbis po, isa po siyang sikat na singer. Ayan. And Christian po siya. Amen. So sinabi niya po, kumita siya, marami siyang pera, pero at the end of the day, bumalik din po siya kay Jesus kasi si Jesus lang yung pinakamahalaga. Amen. Kaya nga po at the height of her career, iniwan niya po yung career niya. Kasi nga, doon sa career niya, meron siyang pera, meron siyang kasikatan, pero wala siyang kapayapaan. Amen. At dahil doon, bumalik siya po kay Jesus. Agad na po ng prayer niya, pareho po kami ng prayer. Yung prayer niya po nung na po siya, no, na talagang hindi niya na alam yung gusto niyang gawin, sobra na siyang depressed, parang pakiramdam niya, wala nang meaning yung buhay. Sabi niya lang po, sa kwarto niya, lang daw po siya, nakaupo siyang ganyan, tapos kinausap niya lang si Jesus. Sabi niya, Lord, kung totoo ka, iligtas mo naman ako sa sitwasyon na to. Ayoko na yung nararamdaman ko. Tapos yung naramdaman niya yung presence ng Panginoon, tapos lumuhod siya, nag-pray sa sarili niya, and because of that, bumalik siya sa church. Amen. So,
yung emptiness, yung void sa heart natin, tanging si Jesus lang po yung makaka-fulfill. Amen. Ako nga po, i-share ko po sa inyo to. Ayan. Share ko po tong napakamahiwaga kong, asan ba yun? License. Ayan. Ayan. Meron po akong license. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha. Ayan, kasama ko pa si Mary. Alam niyo pa yung license ko, hindi ko na nakuha, na-expire na. Nasa nagre-renew po kami, hindi nila makita yung license ko. Sabi ko, hayaan mo na, hindi ko naman gagamitin eh. Which is totoo naman. Amen. Hindi naman ako nag-practice maging teacher. Amen. O, tapos pumasa ako, ganyan yung grades ko. At the end of the day, ano ba yung gustong ipagawa sa atin ni Lord? Amen. Kasi lahat ng yan, pag nakita na natin gustong pagawa sa atin ng Panginoon, wala nang silbi lahat ng yan. Amen. Kaya po kung tatanungin niyo ako, walang silbi yung license ko. Pero siyempre, may tawag ito, thank you Lord, nakagraduate ako ng college. No? Pero yung kung pagmamalaki ko yung license ko as a teacher, hindi. Amen. Ang pagmamalaki ko is pagsaserve natin kay Lord. Amen. Kasi pagtaas ko sa langit, di naman sasabihin ni Lord, congratulations, you're a licensed professional teacher. Amen. Dahil dyan, meron ka special place sa langit. Hindi. Ang sasabihin ng Panginoon, naalala mo yung isang linggo na 3 beses ka nag-preach? Oo, this week po yun. No? Monday, Wednesday, Saturday. So, kita-kits po tayo. Amen. Ino-honor kita doon, anak. Amen. Praise God. Naalala mo ba yung wala ka ng pera, pero binigay mo pa yung pera mo? I-honor kita doon, anak. Yun yung bagay na magiging proud sa atin si Lord. Amen. Hindi magiging proud sa atin si Lord sa mga milyon-milyon at mga magaganda nating bahay dito na tayo lang yung nakikinabang. Amen. Kasi nga si Lord, hindi niya pinagdamot yung anak niya. Amen. And ayaw ni Lord ng madamot. Amen. Amen. So, ayun lang po ang ating word for today. So, ayan, mag-pray po tayo. As a conclusion, ayan. Let's abide in the Lord, especially when in hunger. Ayan. Gutom ba tayo sa pangangailangan natin physical? Amen. Pakiramdam ba natin, bobo tayo? Amen. Hindi mahalaga yun. Ay, share ko po sa inyo, no, ni Mika. Nakakatawa po si Mika kasi nilolaunch ko po siya eh. Paano ko po siya nilolaunch? May nakatabi kaming pastor. Amen. Tapos, na-share niya po, meron siyang anak. Ano daw, nagtatrabaho sa Clark. Sabi ko, ay, malapit. Sabi ko ganyan. Pwede kong ireto tong si Mika. Sabi ko gano'n. Sabi, siya po nag-work yung anak niyo sa Clark. Ganyan. Ilang taon na po? 32. Ay, ito po, single po to. Sabi ko gano'n. Tapos, ang dami niya na pong kinuwento. Ang ending po, hindi niya naman sinagot yung mga gusto kong mangyari sa anak niya kasi gusto ko hingin yung number, ganyan. Kasi kawawa naman yung katabi ko. Ako hindi kumikilos. Ako na lang kikilos, di ba? Ang nangyari po, nag-share ng gospel. Nag-share ng gospel si tatay. Amen. Kinuwento niya yung buhay niya, no, Mika? Pero alam niyo po, nakaka-bless doon. Hindi po siya nag-graduate ng elementary. Amen. Pero yung bato niya ng verse, kaliwat kanan sa amin ni Mika. Nga kami ni Mika. Lahat po ng verse nga, merong book, chapter, verse, saka yung buong context. Tagalog, talo po kami. Sabi ko, Lord, pag 20 years na akong pastor, dapat ganyan din ako. Kasi talagang, dire-diretso, talagang rakat-katak yung verse niya eh. Talagang dire-diretso, amen. And to think, di naman siya nakagraduate ng elementary. Amen. So, tapos, okay yung family niya, napag-aral niya yung mga anak niya, college graduate lahat. Amen. So, wala yung prestige. Alam niyo, yung wisdom ba? Na yung wisdom ng mundo na kailangan graduate ka, na kailangan ganito ka, hindi naging hadlang sa kanya yon. Amen. Para maging maitaguyod niya yung pamilya niya at maging pastor siya. Amen. Which is na-bless kami. Amen. And then, yung pangatlo po is yung desire natin sa prestige. Amen. Hindi po mahalaga sa Panginoon kung sino yung nakaupo sa harap. Tapos, kapita-pitagang Marisa Dalida. Yan. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon kung sino ba yung mga nagwawalis dyan. Kung sino ba yung mga naglilinis ng CR. Amen. Kung sino yung naghugas ng pinggan. Amen. Kasi, kaharian niya to bahay niya to. Amen. Ang gusto niya mga nakaupo dyan is yung mga lost souls. At yung mga malalalim niya, gusto niya nag-work. Amen po ba doon? Amen. Sige tayo po tumayo at manalangin. Ayan. Yung mga palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So umawit po tayo ngayon. Lahat po ng seryoso mag-pray tonight. Kaya kumuha po tayo ng rubber mats. Na-miss ko po to kasi parang matagal ko na hindi ginagawa. So, ayan, mahaba po yung listahan ng ating prayer list for tonight's video.
Ayan. So umawat po tayo panandali. Imbitahan po natin ang presensya ng banal na Espiritu at sabay-sabay po natin ipanalangin ang ating mga prayer points tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worthy of every song we could ever sing. Yes, Lord. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever be. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. Worthy of every breath who could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you. Oh, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, Holy Spirit. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life
will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, Lord, and I will not be shaken, not be shaken, not be shaken, and I will not be shaken, not be shaken. Let's sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, Lord, and I will not be shaken. I will build my Lord, it is a firm foundation, and I will put my trust in you, Lord, and I will not be shaken. Upon your love, it is a firm foundation, and I will put my trust in you, Lord, and I will not be shaken, not be shaken, and not be shaken. Not be Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart
beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Thank you, Lord God. Hallelujah, Father. Yes, Jesus. Church, I would like to invite each and every one of us right now. Let's say the name of Jesus. Tawagin natin siya. Jesus. Jesus. Let's invite Jesus in our hearts right now. Jesus. Jesus. We invite you in our hearts. Jesus. Jesus, we need you. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah, Father God. Jesus, Jesus. Lord, inaamin namin in this world, Father God, we're very weak to temptation, Panginoon. Madali kaming, Lord God, bumigay, Lord God, sa tawag ng laman, Panginoon. Hindi lang sa gutom, Lord God, sa galit, Panginoon, sa unforgiveness, Father God. Inaamin namin right now, Jesus, we need you in our lives, Lord God, to overcome, Lord God, these things, Panginoon. Hindi namin kayang baguhin ang mga sarili namin, Father God. Kung kami lang, Father God, matatalo kami, Father God. We need you, Lord God. For you are our strength, Panginoon. Jesus, we need you. We need you. We need you, Holy Spirit. Come on, church, invite the name of Jesus, the power of Jesus in our lives. Mga kabataan, huwag kayong mahiya. Say the name of Jesus. It starts with whispering the name of Jesus. And then eventually you shout the name of Jesus. Because marirealize mo na lang din in this world, walang pwedeng magligtas sa iyo, sa pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. But only Jesus can save you and your family. Lahat ng pinagdadaanan mo, si Jesus lang ang makakapagligtas sa iyo. So in this season of fasting right now, that we are asked to abide in Jesus, huwag tayong mahiyang lumapit sa Kanya. Huwag tayong mahiyang tawagin ng pangalan Niya. Kasi gano'n naman tayo sa mga taong malapit sa atin, di ba? We can call on their name freely. What more pa kay Jesus na gustong-gustong mag-build ng relationship sa atin, church? So right now, huwag kang mahiya. Whisper the name of Jesus. Jesus, 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 we need you. Jesus, 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 we want you. Jesus, 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 kailangan namin ng kaligtasan na nanggagaling sa iyo. And right now, Jesus, alam namin hindi namin kaya na ipag-pray yung mga prayer pointers na ito ngayon. Kasi pakialam ba namin, Lord God, sa nangyayari sa bansa namin, Father God. Pero Lord God, when we realize, Lord God, that kung ano mang nangyayari sa bansa, Lord God, is hindi lang mangyayari sa amin, kundi sa sobrang maraming taming tao, Lord God, then we will have more passion, Lord God, to pray for our prayer pointers tonight, Lord God. And right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you our nation, Father God. Lord God, we're praying for the healing of our land, Panginoon. Lord Jesus, sobrang ng daming pinagdaanan ng bansang Pilipinas, Father God. We have been to 3, Lord God, na sumakop sa amin, Lord God, Spain, the USA, Japan, Panginoon. And we have been to several world wars, Father God. And right now, Father God, may nangyayari, Lord God, na gera, Lord God, because sa pagsakop ng China, Lord God, sa karagatan ng Pilipinas, Father God. We're praying, Father God, that you protect, Panginoon, our national borders, Panginoon, and security, Father God. Lord God, ilayo mo kami sa mga rumors of wars, Panginoon. Spare the Philippines, Panginoon, in the name of Jesus. Hindi kakayanin ng bansang Pilipinas, Lord God, pag nagkagera sa amin, Panginoon.
So right now, Lord God, we're lifting up, Lord God, to you, our government officials, our leaders, Lord God, lahat, Lord God, ng mga pinuno namin, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, mula sa aming presidente hanggang sa barangay captain, ang mga SK, Panginoon. Oh, Lord Jesus, intervene, Panginoon. Lord God, alam ko, Lord God, sa bansang Pilipinas, maraming mga Kristiyanong nananalig sa inyo at marami kami, Lord God, na nananalig sa bansa, Panginoon. And we know, Lord God, that you're going to protect the Philippines, Panginoon, from any ongoing wars, Panginoon. Oh, Lord God, bless our government officials, Lord God, with wisdom, Panginoon. And we bind and rebuke, Lord God, greed and corruption, Panginoon, sa puso, Lord God, ng mga namumuno sa bansang Pilipinas, Panginoon. Holy Spirit, Lord Jesus, alam namin mas marami sila, Panginoon, pero alam namin, Lord God, na may mga inupurin po kayong, Lord God, mga righteous leaders, Lord God, sa gobyerno namin, Panginoon. And we pray, Lord God, that you protect them, you guide them, Father God. Lord God, iligtas mo sila, Lord God, sa lahat ng masasamang impluensya, Lord God, ng mga taong nakapaligid sa kanila, Panginoon. O Lord God, alam namin meron kayong matinding plano sa bansang Pilipinas, Panginoon. Protect, Lord God, the Philippines, Lord God, this country, Panginoon, na marami, Lord God, kumakapit at naniniwala sa inyo, Father God. And right now, Father God, we're also lifting up, Lord God, to you, all the churches, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, at lalong-lalo na, Lord God, sa bansang Pilipinas, Father God. Lord, we're praying, Lord God, for unity, Lord God, in terms of, Lord God, of spreading the gospel, Panginoon. Oh, Lord God, magkaroon po kami, Lord God, ng unison, Panginoon. Magkaroon kami, Lord God, ng more fire, Lord God, to spread, Lord God, the amazing news, the good news, Lord God, the gospel, Lord God, to as many people as we can, Father God. Oh, Lord God, I'm praying, Lord God, for the growth of the churches, Lord God, sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil isa kami, Lord God, sa church na nag-grow, Panginoon, and we're praying, Father God, for the other churches as well, Panginoon. We're lifting up, Lord God, to you, our mother church, Lord God, Abundant Life Church, Panginoon, and our satellite churches, Panginoon. We're praying, Lord God, for the growth, Lord God, ng mga churches, Panginoon. We're praying, Lord God, na kung anong nararanasan namin, Lord God, dito, is mas maranasan nila at higit pa, Lord God, the unity, Lord God, yung pagtutulong-tulong ng bawat isa, yung pag-rise up, Lord God, ng mga ministry heads, Panginoon, para pagsilbihan ng yung simbahan, Panginoon. Naway magkakaroon din ng gano'n, Lord God, yung mga marami pang churches, Lord God, especially, Lord God, yung mga small churches, Lord God, yung mga community churches, Panginoon. Oh, Lord God, alam namin, Lord God, that you have called us for a purpose, Panginoon, but indeed, Father God, the workers are few, but the harvest is plenty, Panginoon. So we pray, Father God, to send more workers, Panginoon. Raise up leaders, Lord God, sa mga simbahan, Lord God. Magkaroon kami, Lord God, ng desire, Lord God, to disciple and to nurture and to take care, Lord God, more souls, Panginoon. More sheep, Lord God, na dadali mo, Lord God, sa inyong simbahan, Panginoon. Right now, Lord God, we're praying for Filipino citizens, Lord God, and yung economic stability, Lord God, na meron yung bansa namin. We're praying, Lord God, also for the businesses that we have, Panginoon, the work that we have, Lord God. We're praying, Lord God, for job security, Panginoon, for promotion, Lord God, sa mga trabaho, Panginoon, for more customers, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Lord, protect niyo po yung Pilipinas, Panginoon, at yung mga kumpanya na nare-represent namin, Panginoon, Panginoon, magkaroon ng stability, Lord God, sa mga ekonomiya, Lord God, ng mga pinagtatrabahuhan namin, Lord God, and especially, Lord God, sa bansang ito, Panginoon. Oh, Lord God, marami pong paghihirap, Lord God, nahihirapan, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. And right now, Father God, we pray, Father God, yung inflation, Father God, hindi po masyadong tumaas, Panginoon, in the name of Jesus. We're praying, Lord God, increase sa mga sahod, Lord God, ng mga tao, Father God, para po makapag-provide sila, Lord God, sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Oh, Lord God, we're praying, Lord God, for the economic stability, Lord God, ng bawat pamilyang nire-represent, Panginoon, dito sa simbahang ito, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Yung mga businesses na meron kami, Father God, yung kimchi, Lord God, yung mechanic shop, Panginoon, yung peanut butter, yung Adonai, Panginoon, yung mga nagtatrabaho, Father God, and also, Lord God, yung mga dreams and aspirations namin, Lord God, na business, Panginoon. Give us the wisdom, Lord God, kung paano po namin mangyayari yun, Lord God. Yung may tindahan, Panginoon, in the name of Jesus, Holy Spirit. Lord, sinusurrender po namin sa inyo, Lord God, yung finances namin, Lord God. May we learn, Lord God, and Lord God, fully surrender to you, Lord God, na ibigay yung nararapat sa inyo, Panginoon.
Wag po kaming matakot, Lord God. Wag po kaming mamlamanin lang, Lord God, dun sa tukso ng kalaban, Panginoon, na gustong kaming mag-focus, Lord God, dun sa pangangailangan naming physical, yung prestigious, Lord God, yung pagiging prestigyoso namin, Panginoon. At yung pangangailangan namin, Lord God, na magmukha kaming matalino, Lord God, may alam, Panginoon, because kung ano man yung alam namin, Lord God, it's nothing compared, Lord God, to your knowledge and to your wisdom, Father God. We're praying, Panginoon, for the divine intervention and the deliverance, Lord God, of the Philippines, Lord God, from all its enemies, Lord God, and all the evil plans of Satan, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, Father God. Thank you, Lord God, dahil sa bansang Pilipinas kami nakatira, Panginoon. Thank you, Lord God, dahil dito kami sa Abundant Life Church, nag-church, Panginoon. Help us, Lord God, to love and appreciate our church, Panginoon, and all the people that surrounds us, Lord God, na ginagamit mo, Panginoon, para kami disiplinahin at turuan, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. And right now, Father God, itinataas din namin, Lord God, yung aming youth ministry, Panginoon, yung Light Life Youth Ministry, Father God. Lord God, thank you, Lord God, sa nagkaraang youth camp, Panginoon, na pinakita ng mga kabataan namin, Lord God, kung paano ba ang maging ilaw at asing sa mundo, Panginoon. Though hindi perfect, Panginoon, may mga time na nagiging tao kami, Panginoon, na nagagalit kami, naiinis kami, Father God. But thank you, Lord God, for the conviction of the Holy Spirit, Lord God, na gawin namin, Lord God, yung tama. At naaayon, Lord God, sa inyong will, Lord God, naaayon, Lord God, sa inyong imahe, Panginoon. Lord God, we're praying, Lord God, for the youth ministry, Lord God, to grow, not only in numbers, Lord God, but to grow spiritually, Panginoon. Lord God, we're praying, Lord God, na magkaroon ng hunger, Lord God, ng mga kabataan, Lord God, na mas makilala kayo, Panginoon. And Lord God, seryosohin nila, Lord God, itong time, Lord God, na nagfa-fasting kami, na mag-abide sa inyo, Lord God, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. O Lord God, huwag naming sayangin itong time na to, Lord God, na talagang pinupukpok namin ng fasting, ang pinupukpok namin, Lord God, yung Bible reading, pinupukpok namin, Lord God, yung devotion time, Panginoon, yung pagre-replay ng preaching, Father God. O Lord God, gamitin namin, Lord God, itong time na to wisely, Panginoon, in the name of Jesus, Lord God. We're praying, Lord God, for more leaders, Lord God, to rise up, Panginoon. In this generation, Panginoon, mag-desire sila, Lord God, na mag-alaga pa, Lord God, ng ng mga maraming souls, Lord God, because we need more leaders, Lord God, to take care, Lord God, doon sa mga kaluluwang pinapadala mo dito sa simbahan, Panginoon. Lord God, bigyan mo, Lord God, yung mga leaders sa to, Lord God, ang burden, Panginoon, to take care of the souls, Lord God, ipapadala mo, Lord God, dito sa simbahan, Panginoon, because hindi namin kaya kung kami-kami lang, Lord God. We need more leaders to rise up, Panginoon. So we pray, Father God, that you open the hearts and the minds, the eyes and the ears, Lord God, ng mga kabataan, especially, Lord God, yung matatagal na sa amin, Lord God. Lord God, we pray, Lord God, na mag-desire sila, Lord God, na tumayo, Lord God, at mag-alaga, Lord God, ng mga kaluluwa na ipadadala mo, Lord God, dito sa simbahan, Panginoon. Lord God, sabi nga po ni Rizal, Lord God, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, Panginoon. Ang kabataan, Lord God, ang lifeblood ng church, Panginoon. And thank you, Lord God, dahil marami pa rin kayo, Lord God, na pinapadalang kabataan, Lord God, sa simbahan namin, Lord God. And we pray, Father God, na maalagaan namin at masuportahan namin, Lord God, ang mga events, Lord God, ang mga projects, Lord God, ng Light Life Ministry, Father God. Lord God, we're also praying, Father God, for the youth, Lord God, to love and appreciate the church, Lord God, the elders and the leaders and the ministry, Lord God, yung effort, Lord God, na ginagawa ng bawat isa para sa kanila, Panginoon. Lord God, ma-realize nila, Lord God, that yung effort, Lord God, ng mga bawat isa ng mga nakakatanda, ng mga leaders, Lord God, is hindi basta-basta, Panginoon, na yung pagluto sila, Father God, yung pera na binibigay sa kanila, Lord God, hindi namin pinupulot yung mga bagay na yun, Lord God. Hindi rin madaling ibigay sa kanila yun, Panginoon. Especially may mga kanya-kanya din kaming mga kailangan gawin, Lord God, but hindi nagiging hadlang yun, Father God, para tulungan namin sila, gabayan namin sila, magbigay kami ng oras para sa kanila, Panginoon. And we pray, Father God, na itong mga kabataang ito, Lord God, ng Abundant Life Church Angeles, Lord God, would have the love and appreciation, Lord God, for the church, their elders, yung mga kananayan, yung mga leaders, yung mga pastors, Panginoon.
lahat, Lord God, na nasa taas nila, Lord God, makita nila, Lord God, yung love ni Jesus, Panginoon. And we pray, Lord God, that when they grow old, Lord God, they will be able to pay it forward, Lord God, to the generation after them, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. We're praying, Lord God, that they may grow, Lord God, in love with you, Panginoon, so that they will be able to emulate the life of Jesus Christ, Panginoon. Lumaki sila, Lord God, na may pagnanais na maging asin talaga at alat dito sa mundo, Panginoon. Yung sundan nila, Lord God, yung inapak ni Jesus, Panginoon. To live their lives, Panginoon. Kung ano nga ba, Lord God, ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, Panginoon, in the name of Jesus. We're praying, Lord God, dun sa mga baby Christians na pinapadala mo dito sa church, Father God. We're praying, Lord God, for more love and patience, Lord God, to take care of them, Panginoon, in the name of Jesus. We're praying, Lord God, that you save and protect the purity of our young people, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Lord God, we're praying, Lord God, for deeper conviction sa mga kabataan namin, Lord God. Every time na hindi nila nagagawa, Lord God, yung tungkulin nila, Lord God, para sa inyo, Panginoon. May we have that conviction, Panginoon, that we only have an audience of one, Lord God, and that audience is you, Lord God. Yung ginagawa namin, Lord God, yung mga bagay na ginagawa namin, Lord God, it's for you and for you alone, Panginoon. At lahat ng ginagawa namin, Lord God, it's not in vain, Panginoon, as long as we're doing it for you, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Thank you, Lord God, sa buhay ng aming mga kabataan, Panginoon. And right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, our discipleship ministry, Lord God. We're praying, Lord God, for more workers to rise to the calling of discipleship, Panginoon. Lord God, right now, Father God, I pray and declare in the name of Jesus na after po ng abide, Father God, marami, Lord God, na magkakaroon ng desire, Lord God, na magtayo at magkaroon ng kanilang mga life group, Lord God, in Jesus' name, Father God. Lord God, I'm praying, Lord God, na more people, Lord God, will have the desire, Panginoon, na magkaroon ng mga prayer partners, accountability partners, Panginoon, for they know, Lord God, na their life, Lord God, is not themselves, Lord God, and we should have, Lord God, the desire, Lord God, to share our lives with others, Lord God, to love others, Panginoon. And this will only happen, Lord God, if we have accountable people, Lord God, na accountable, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Lord God, I bind and rebuke right now, Lord God, yung spirit ng hiya, Panginoon, yung spirit ng takot, Lord God, na mag-share, Lord God, yung share yung buhay namin sa iba, Lord God. Lord God, yung takot namin, Lord God, na ma-judge, Panginoon, we bind and rebuke that, Lord God, in Jesus' name, Father God. Kasi, sabi nga po, Lord God, sa Ecclesiastes, Lord God, 2 is stronger than 1, and 3 is stronger than 2, Lord God. Every time na meron kaming kasama, Lord God, yung nagbabantay sa amin, accountable sa amin, Lord God, mas lalo kami nagiging strong. Because sin, when exposed to the light, dies. But when kept in darkness, grows, Panginoon. Lord God, may we believe, Lord God, in the power, Lord God, na sinabi niyo sa James 5:16, Lord God, that if we confess our sins to one another, Lord God, you will be faithful to heal us, Lord God, for the prayer of a righteous man, Lord God, is just and effective, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. We're praying, Lord God, as well, Lord God, that in time na nag-aabay kami, Lord God, may we spend more time, Lord God, sa pagdidevotion namin, Lord God. O Lord God, wag lang kami mag-diet, Panginoon. Wag na kami, Lord God, nagbawas ng oras namin sa ibang bagay, Panginoon. But we're praying right now, Lord God, pag alis namin, Lord God, sa lugar na to, Panginoon, meron kaming desire lahat, Panginoon, na magbasa ng Bible namin, Lord God, mag-replay ng preaching, Panginoon, makinig ng yung salita, Panginoon, in Jesus' name, Lord God, in Jesus' name, Father God. Thank you, Lord God, sa lahat ng leaders, Lord God, na dinidevote yung buhay nila, yung oras nila, yung resources nila, yung pera nila, yung pagod nila, yung energy nila, Lord God, para po alagaan, Lord God, yung next generation, Lord God. Thank you, Lord God, kasi alam namin, Panginoon, na hindi sayang, Lord God, lahat ng effort namin, Father God. And we pray, Lord God, for more leaders to rise up, Panginoon. Thank you, Lord God, for the gift of discipleship, Panginoon. Hallelujah, Father God. And right now, church, let's all pray for our personal prayer while singing this song. Hallelujah. Yes, Lord God. Lumapit tayo sa Panginoon. Ilapit natin ang kanating mga personal prayer sa Kanya. Holy Spirit, Jesus, Holy Spirit. Yes, you're our prayer foundation, Lord God. Oh, yes, Lord God. We will build our life, Lord God. Yes, Lord. Come on, church. Yes, let's pray to the Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Yes, Lord. Declare this right now.
Lord God, Jesus! Holy Spirit! Jesus, Jesus, Jesus! Jesus, Jesus! Holy Spirit! We need you right now. We need you always. We need you forevermore. Holy Spirit, Holy Spirit. Move, 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 Holy Spirit. Move, move, Holy Spirit. Move, Holy Spirit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Lord God. Thank you, Lord God, sa salita mo, Panginoon. Thank you, Lord God, that you have reminded us today, Panginoon, what is it like, Lord God, to be tempted by the enemy, Father God. Ano yung ginagawa, Lord God, ng kalaban, Panginoon, para kami magkasala, Father God. Yung pangangailangan naming physical, Panginoon, yung pangangailangan naming mental, Panginoon, even yung pangangailangan namin, Lord God, na nakikita sa amin, Panginoon, lahat yung, Lord God, walang silbi, Father God. And in this time of season, Panginoon, na kami nagfa-fasting, Father God, we pray, mas maging strong kami sa area na yun, Panginoon. Na yung maging panlaban namin, Lord God, is yung salita ng Panginoon, Father God. Thank you, Lord God, kasi alam namin, Father God, na kumilos ka sa buhay at sa puso ng bawat isa, Panginoon. At excited pa kami, Father God, sa mga susunod na araw, Lord God, kasi alam namin, Panginoon, marami pa kayong i-reveal, marami pa kayong ituturo, Lord God, sa amin. Marami pa kayong, Lord God, titibagin na mga pader, Panginoon, na pumipigil sa amin, Lord God, para lumalim at mag-grow kami, Lord God, sa pananampalataya namin, Lord God. Yung pumipigil, Lord God, para mas maging maugat kami, maging rooted kami, Lord God, in Christ Jesus, Panginoon. Oh, Lord God, keep our spirits high, Panginoon. Hindi lang sa simbahang ito, Lord God, kundi hanggang sa pag-uwi namin, Panginoon. Magkaroon kami ng excitement, Father God, na magbasa ng libro ng Matthew, ng James, at ng Genesis, Father God. Thank you, Father God, for you are true and you're faithful, Lord God. And you are power manifest, Panginoon, sa mga tao, taimtim at buong puso kayo, Lord God, na sinasaliksik, Father God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord Church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Ayan, sila po excited bukas. Amen. Sila po excited sa preaching ni Sis Mika bukas. Ako po excited ako, syempre, kasi talaga namang nabubugbog tayo this 7 days ng salita ng Panginoon, no? Amen. Tapos yung Tuesday meron, yung Saturday may dawn watch pa tayo. Amen. So, closing na ba? Ayun, meron po, closing na? Wala na akong sasabihin. Sige po, pahingi muna kayo. Sige po, tayo po tumayo. Close na po natin in prayer. Amen, only prayer kasi nag-a-abide tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Thank you, Lord God, sa lahat na nakasama namin. Thank you, Lord God, sa proximity, sa frequency, activity, and victory, Lord God, na naranasan namin today. At patuloy pa namin mararanasan, Lord God, because we're a family, Lord God, in this place, Panginoon. Thank you, Lord God, for your overflowing love, overflowing grace, overflowing mercy, overflowing favor, Lord God, and blessing, Lord God, na pinaparanas mo sa amin, Lord God. I pray, Lord God, for traveling mercy sa bawat isa, Panginoon, and yung excitement, Father God, for our devotion time and seeking time, Lord God, in these times of fasting, Father God. Patuloy nawa, Lord God, na kayo maitaas sa buhay namin, maging asin at liwanag kami, Lord God, sa lahat ng nakakasalubong namin, and may we be, Lord God, a full-fledged Christians, Father God. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, church, and God bless.